Bakit nga ba F sharp yung last note ng G major scale? Ito yung tanong ng ating kamaster. Bisaya siya, pero yung sinabi niya dyan, bakit daw yung G major scale is F sharp yung nasa huli, hindi F note? Bakit daw? So, shout out sa'yo, master. Ito na yung kasagutan ngayon. Hindi lang G major scale ang itatakil natin. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, ang mga tinuturo ko. Let's go! Actually, napakadami po ang nagtatanong sa akin ito. Bakit yung E, major scale ng E, merong F sharp, G sharp, at merong C sharp? Kaya naisipan kong gawa na lang ito ng content para masagot na ito lahat. Tandaan itong mabuti mga master na yung ating musical alphabet is 7 lang yan. C, D, E, F, G, A, B. Or kilala rin sa tawag na Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yan. Do doon is yung octave niya lang na C. Yan. At yung Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, siya yung ating major scale. I-play sa gitara. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, C, D, E, F, G, A, B, C. Yun siya. Kumbaga, ito yung standard na sinusundan ng lahat. Ngayon, meron tayong tinatawag na mga accidental notes. Diba? Yung mga sharp, flat, vice versa. Kumbaga, pag abanti ka, ito yung C, meron pa ditong nakalagay sa gitna. C sharp. C sharp. At dito sa D, meron pa tayong nakalagay dito sa gitna na D sharp. At yung E at F, magkadikit na yan sila. So, yan, burahin ko lang, ididikit ko yung F. Then, meron tayong F sharp. At sa G natin, meron tayong G sharp. At sa A, meron tayong A sharp. Yan. Kaya nga, ito yung lagi kong sinasabi sa mga video ko, na i-memorize nyo yung 12 notes. Ito yung 12 notes na tinatawag. Yung lagi kong sinasabi. Yung bilog, ito na umikot-ikot lang. So, take note kayo dyan mga master sa bilog natin. So, dito muna tayo. Kaya di ba tinawag siyang C sharp? Kasi ang ating meaning ng sharp is one step higher sa reference notes. So, reference note C, meron tayong isang mataas sa kanya, kumbaga. One step higher. Hindi siya whole step. Kasi pag whole step, iba na yon. Hindi na siya, hindi na saklaw ng C. D na yon. At yung flat naman, kaya tinawag din itong D flat. Kasi, one step lower sa reference natin na notes. So, ito yung reference natin, D. Pag i-atras natin is D flat. Kaya, pareho lang yan sila pag i-play natin sa surface. Ito yun, Sample, meron tayong barcode na C. Ito. Pag sinabing C sharp is, abanti lang natin to. C sharp. At pag D naman, dito yung D sa 5th fret. Yan. D. Pag sinabing D flat, D flat. Yan. Pero take note dyan mga master, iba yung function nila yan. Hindi lang natin basta-basta sabihin na i-disregard natin tong C sharp kasi pareho lang din naman sila ng D flat. Okay lang, hindi natin kabisaduhin yung sharp kasi yung flat pareho lang din naman. So, ang mayayari, pag dito tayo sa C, then magsabi yung ating song leader or yung mga singer natin, magtaas tayo, mag-sharp tayo ng C sharp. Ano yung C sharp? O yan, di ba? So, kailangan mo siyang intindihin na meron silang function. Alangan naman sabihin ko, okay, magtaas daw yung ating singer. Sabi niya, sharp. So, mag-ano tayo? Mag-D flat. Di ba? Something off. Kasi sharp ang hiningi. Bakit sinabi natin D flat? Yun siya. So, yan. Balik na tayo dito mga master. Yan, nilagyan ko na. So, yung ating C, merong C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pagdating natin sa 13, balik lang din tayo dito sa C, sa 1. So, 12 lang yan. Kagaya ng bilog na to, yan. Focus kayo sa bilog na yan. Pag forward, babasahin natin talaga siya sharp. Hindi natin basahin na C, D flat, D, E flat, E. Yan, nakakalito. Kaya pag pabalik tayo, backward, so mag-start tayo sa B. B, B flat, A, A flat, G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, C. Ganun lang. Vice versa lang. Yan para sa umiikot-ikot na yung bilog. Take note, di ba, kanina, sabi ko is standard yung C, D, E, F, G, A, B. Kasi siya yung ating major scale. Ngayon, kaya lagi kong sinasabi na napakahalaga ng bilog na to. Kasi siyempre yung ating mga nota is iba-iba ng key. Ito na, sasagutin na natin yung sabi ng ating kamaster na G major scale, bakit may F sharp. So ngayon, gagawin natin, iuuna natin yung ating G. Isulat ko dito G, then yan, so on so forth. Yan, kumbaga ganito kasi ang kukunin natin is G major scale So, inuna ko ngayon yung aking G. Yan. Pero wag kayong malito mga masara, hindi ko lang sinulat dito yung flat niya sa baba. Yan. Para isang sulatan ko lang, papunta lang ako doon. So, meron tayong G, G sharp A, A sharp B, C, C sharp D, D sharp E, F, F sharp. Di ba? Kuha nyo na mga sir. Kasi nga, umiikot lang ang nota. Kung napapansin nyo, nag-start ako sa G, laging kasunod yung G sharp, A, ganon, so on so forth. Hindi kumbaga sila maghalo-halo or mag-scramble. Yan, hindi. Kumbaga, kung ano yung pagkakasunod, kagaya ng alphabet natin sa school, na pag sinabi natin sa teacher natin na, ma'am, ang sunod ng B is X. Nako, lilipad yung mga chalk niyan at eraser sa time namin. Balikan natin yung kanina yung C major scale. Ito, yung nasa taas. Di ba merong standard? So, pag lalagyan ko na to ng numero, take note, lalagyan ko sila ng mga numero. Dito rin sa baba, lalagyan ko. 1, 2, 3, yan, yung nakadesignate na mga number sa nota. So, 12. 12 din dito nilagay ko. So, ngayon, di ba sa ating C major scale, kasi yun yung sinusundan natin, yung standard. Di ba wala tayong C sharp? So, ibig sabihin, i-execute ko yung nota na to, yung number 2. Then, walang D sharp, so execute ko number 4. Wala ding F sharp, so execute ko number 7. Wala ding G sharp, so execute ko number 9. At lalong walang A sharp, kaya execute ko number 11. So, take note mga master ha. Ito ay formula. Formula ito mga master. So ngayon, buburahin ko na yung mga nota na to. Ito, yan. Siyempre, ititira ko yung ating C major scale. Ititira ko siya. Yan. Yan. Hindi ko lang buburahin yung number mga master para makikita nyo kung ano yung mga number na tinanggal. Yan. So, tinanggal yung 2, 4, 7, 9, 11. So, ngayon, tatanggalin natin siya dito. Ganon ang gagawin natin. Gagayahin lang natin 2, 4, 7, 9, 11. Then, buburahin natin. Yan. Burahin yung C sharp. Burahin yung D sharp. Buburahin natin yung F. So, ito yung lumalabas. G, A, B, C, D, E, F sharp. Pag i-play natin yan sa gitara, G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Kaya yung katunog niya is Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Diba? Katunog niya lang yun. Movable do yung tawag dito. Kaya F sharp yung nilagay, hindi F.
Kasi pag F yung nilagay, alam naman natin na ito yung F, di ba? 13th fret. Yung tunog niya is ganito. G, A, B, C, D, E, F, G. May pagbabago na tunog, di ba? G, A, B, C, D, E, F, G. Hindi siya major scale. Kaya F sharp siya, mga master. Kasi, yun yung sinusunod natin, yung C major scale na, yung ito, itry ko yung C major scale dito sa A string. So, isang string lang din gagamitin ko. So, meron tayong C, D, E, F, G, A, B, C. Di ba? Take note, yun ang kanina is formula. So, ngayon, dito naman sa gitara, ito rin yung formula. Meron tayong sinusundan. Take note dito sa ating C major scale. Meron tayong ito. Yung galing tayo dito sa ating C. May sinusundan, di ba, na whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Sa lahat ng key, yun ang sinusundan. So, tignan nyo itong mabuti, mga master. I-by frets ko siya. Yung mga number ng frets. So, meron tayong 3rd fret, 5th fret, 7th fret, 8th fret, 10th fret, 12th fret, 14th fret, 15th fret. Yan. Yan yung ating C major scale. Pag ilagay natin sa G, yan, umakyat lang tayo ng string ito. Low E, ito yung G natin, yung kaninang ginawa natin. Tingnan nyo. 3rd fret, 5th fret, 7th fret, 8th fret, 10th fret, 12th fret, 14th fret, 15th fret. Yan. Kasi, yun nga yung tinatawag na scale. Yun yung sukatan. Standard kumbaga. Kumbaga ruler. Kaya nga, scale kasi sukatan. Hindi natin babaguhin yung arrangement niya. Kasi pag ginawa nating F yun, hindi na siya pasok doon sa ating whole step, half step, whole step, then nag-half step tayo dito pag ginawa nating F. Half step, diba? Hindi yun. Kasi yung ating ruler is whole step, then half step sa octave niya. Yun kasi yun eh. Kaya nga pag E major scale, lumalabas yung ating mga sharp na G sharp, F sharp, C sharp, D sharp. Kasi ito yun, no? Start ako sa E. E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp. Yan. O, lagyan ko ng number. At take note, yung kinuha natin kanina, number 2, 4, 7, 9, 11. Yung formula natin. Pag ibaba na natin ito, makukuha natin yung E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp. At ito na yung ating E major scale. Pag sa gitara, dito natin gawin sa D string ito, 2nd fret kasi may E dito. Yan. So gagawin na natin yung whole step. So ito na, galing sa E, meron tayong whole step, half step, whole step, half step. Pag binasa natin yung mga nota na nandoon, meron tayong E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp, at yung E. Pag pinakinggan natin, di ba? Kasi pag tinanggal natin yung mga sharp, gagawin natin ganito.
meron tayong E, F, G, A, B, C, D. O, ganito yung tunog niya. E, F, G, A, B, C, D. Di ba? Pag pinakinggan natin, hindi siya tunog major scale. Kaya dito na papasok na napakahalaga talaga pag-aralin muna natin yung fretboard. Tinatawag na fretboard na aralin yung mga nota sa frets, yung unahin natin bago natin to gagawin. Kasi susundan mo to, makukuha mo nga yung scale ng ating E major scale dahil sa itong ginawa kong whole step, half step, ganon. Pero nabivisualize mo lang siya. Kumbaga, hindi mo na unawaan kung anong mga nota na nandoon. Kaya napakahalaga na i-memorize mo muna yung fretboard mo bago mo gagawin yung scale. Kasi yung scale na yan is fluid na lang yan. Kumbaga, madali mo na lang siyang mag-gets kasi alam mo na yung nota Kumbaga, mahanap mo na siya ng mabilis. Hindi na siya kagaya ng ano yung sunod ng E major scale. So, mag-research na naman ako, sunod ko is F major scale. Ngayon, pag sunod ng F major scale, susunod na naman ako sa G major scale. Tambak ng tambak. Pero ito, isa lang yung sasauluduhin natin, yung meron lang tayong galing sa ating note. Example, D. Galing sa ating D, so meron tayong whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Yan. Pag identify mo siya kasi alam mo yung nota, so D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D. Yun na yung ating D major scale. At syempre, dahil alam mo na yung nota, hindi mo na gagawin ito, whole step, half step. Pwede mo siyang i-distribute sa ibang string. Kagaya nito, nasa D tayo kanina, so gagawin natin ulit, pero i-distribute ko sa ibang string. Susundan ko na lang yung mga nota, hindi na yung half step, whole step, kasi ibang string na siya. So ganito na siya. D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D. Di ba? Same lang doon sa C. At mahahanap mo pa yung octave niya. C. Mabilis na lang pag inaral mo yung fretboard bago yung scale. So, hanggang dito lang mga master. Sana, huwag nyo tong kalimutan yung formula na to mga master. Kasi, lahat ng mga key, basta major scale, makukuha mo yung mga major scale, any key, basta susundan mo lang itong formula na to. So, sana, nagbigay ito ng linaw sa ating mga kamaster at doon din sa mga nagtatanong nito. So, huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig sa gitara. Hanggang dito lang, this is Smart Music. God bless you all. Peace out.